Sino nandyan, Paul? Sino pumasok? Senator Bato? Si Senator Bato pumasok. Okay. Senator Bato. Kasi may mga city engineers na, Frank. Kasama na rin siya. Kasama na rin siya sa bumaba. Take partner, yung pinapakita sa ating video ngayon sa kasalukuyan, ito yung nagpapatibay na bagong gawa lang talaga yung semento. Kasi may iilan silang ginamit na device, o ngayon gagamitan nila, na talaga naman malambot yung semento. Preska pa. Presko pa. Eric? Kaya lalabas mga kapartner, kung ito na ay pag-uutos ng legal counsel, city engineering, hukayin ulit kasi pakapresko pa, doon malalantad yung napakalalim na hukay na nauna nating na-flash na ipakita sa video sa buong mundo. Itong ginagawa nilang tunnel na gusto nilang na plano nilang tunnel, bunker na plano nilang ipaako dito sa KOJC para bilang pagtatanim nila ng ebidensya na may illegal at may krimen na ginagawa dito sa loob ng KOJC. For 14 days, wala pa silang napatunayan. For 14 days, wala pa silang nakita na Pastor Apollo Safety Puloy. And for 14 days, talagang pagbabayaran nila lahat ng mga kasamaan, katiwalian na ginawa nila dito sa loob ng mapayapang compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya nga para sa akin, sabi ko nga, this is the day of judgment para sa kanilang lahat. Kaya ang lahat, hindi lang commander, hindi lang general, lahat ng nag-utos at sangkot sa operasyon na ito na illegal, mananagot sa batas. Yes, sir. Correct, partner. At sinasaluduhan din namin ang pagpupursige ni Senator Bato de la Rosa. In fairness, partner Paul, kami natutuwa at ang ating mga kababayan. Dahil nakita natin yung puso ni Senator Bato de la Rosa sa nangyayaring investigasyon ngayon, Hindi niya tinatantanan at gusto niya talagang patunayan. Dito, bagamat siya ay naging hepe ng Philippine National Police, ay pinapakita niya na kung saan siya pumapanig. Kung may maling ginagawa ang ating kapulisan, ay talaga namang kailangan patunayan sa taong bayan na mali sila. Diba ka, Eric? Brother Paul, tama ka, Brother Franco. And we also salute that in spite of limitations, Paul, nandyan si Senator Robin Padilla, Senator Bongo, and Senator Amy Marcos as confirmed today to reinforce. Wala pa daw ka, Eric. Wala pa si Senator Amy? Amy, yeah. Okay. So, tatlo lang senador. Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, and Senator Bongo. Tama yung punto na yun, Brother Paul, no? Kasi kung hindi ito pinursige, nagpapatuloy pa rin ang kriminal at illegal na ginagawa ng mga pulis sa pagwawasak ng property, lalo na sa eskwelahan na halos mahigit 1 linggo na walang pasok po ang mga kabataan at mula all levels ng academic program. Ayun, butas nga. Diba? Lubog agad. So, lubog na. Malambot ang lupa. Malambot. Ayan, tusok. So, klarong-klaro, ito yung mga taga-City Engineers Office ng City Government of Davao. Hindi po sila QOJC workers. Tama. So, anong mga agencies na mga nandyan for the inspection, Paul? Nakita natin kanina, bukod doon sa mga opisina ng mga principal natin, wala naman dito si Senator Amy Marcos, ay nakita natin dito from City Engineering Division at may mga pumunta dito na from the Commission on Commission on Human Rights, CHR, andito. Maliban lang doon sa mga miyembro ng mga media na pinapasok na rin natin, both from national and local medias na nandito, mga kapartner. And so far, sa other agencies ay wala pa tayo nakikita na may sumama na ibang mga ahensya ng gobyerno, mga kapartner. So parang tapos na ang ocular inspection. Naikot na nila yung mga possible at mga malalaking mga key areas dito sa loob ng KOJC compound. Suffice to say na baka ito na ay pwedeng magkaroon ng maayos at least basihan ang mga principal natin doon sa gagawin na Senate hearing maya-maya lang sa Davao. So, ito naman ay nakasalali pa rin, bahala na ang mga senador natin, ang principals natin, kung ano magiging presentation ng kanilang pagtatanong, ng pagdinig mamaya, dahil sila mismo ay on hand, nakakita talaga, hands-on, mata sa mata, nakita nila ang bawat sulok dito sa loob ng KOJC compound. We are not just only talking about the principals, about the visitors, senators, but the media, both local and national, nakita nila ang lahat ng mga sulok ng KOJC. Kaya may karapatan tayo na maningil kung ano yung mga ibabalita nila
na dapat maayos at patas at walang kinikilingan, mga kapartner. Dahil inilantad na natin, inilabas na natin, pinakita natin, ibinigay na natin sa kanilang lahat ang mga informasyon. So dito, malalaman natin maya-maya lang hanggang mamayang gabi, pagtatapos, anumang oras magtapos ang pagdinig sa Senado dito sa Davao, ay sa komite ni Senator Bato de la Rosa, ay makikita natin kung ano magiging pasya ng legal counsel, magiging pasya ng city government, magiging pasya ng PNP, at magiging pasya ng komite ni Senator Bato de la Rosa. In aid of legislation, klarado na talagang pag-susi ito sa kalayaan ng pagsamba, pananampalataya, kalayaan sa access sa education, dahil hanggang ngayon naantala ang pag-aaral ng mga kabataan. Hindi lang yung mga maliliit na mga bata, CGF, kundi yung mga missionary, karapatan ng mga tao na ninirahan dito na mapayapa, na ninirahan na nabulabog dahil sa maling sistema, proseso ng pagpapagpad ng batas, mga kapartner. Yes. So doon pa lang, I believe malaking punto na to para sa katagumpayan ng the Kingdom of Jesus Christ, mga kapartner. Paul, may mga concerns ang ating mga kababayan at sabi nila, dahil preska pa daw yung simento na yan, baka hindi lubos na nalagyan ng pundasyon at baka daw mag-collapse kasi sa video footages and pictures na inirelease ng ilang mga pulis na nakakita nito at nailathala sa social media ay malalim ito. Mga umabot ng 25 feet o mahigit pa. So sila nagla-live feed tayo, nababahala sila baka daw biglang gumuho ito. Pero ang mahalagang punto dito, Brother Paul, with this direct actual site inspection conducted by the senators, led by Senator Bato de la Rosa and Senator Robin Padilla and Senator Bongo, na-establish kung sino ang sinungaling at gumagawa ng mga kriminal at illegal na gawain. Nag-challenge pa nito si Torre, ang Regional Director ng PNP. Patunayan nyo na hindi yan Photoshop. Patunayan nyo na kayo ay may ebidensya. Paano patunayan noong panahon na nagcha-challenge ka? Kasi binabarikadahan mo, tinatakot mo, at pinipigilan mo na mapasok ito ng media, ng mga abogado, at ng mga leadership ng KOGC at iba pang observer. O ngayon, patunayan mo na ang sementong ito ay preska pa at hindi kayong gumawa nito. Sino nagmixkla nito? Nahulihan kayo ng mga semento, ng mga buhangin, graba, at ipinupuslit ninyo sa kabilang gate, sa Emerald Gate. So saan nyo ginamit yun? At naghakot kayo ng mga kagamitan pang mixkla ng mga semento. At ito ngayon nagpapakita, mga kababayan, nothing is true about what Torre and the PNP and their leaders like Marcos and Abalos are telling about the people. Sinungaling na at naggumagawa ng krimen, palulusutin pa nila at ilalabas nila na ang mga biktima pa ang nang bibiktima sa kanila. Now, nalantad po mga kababayan, lantad na lantad ang katotohanan, minixklahan ng semento, hinalo ang semento, hindi napatuyo ng maayos dahil napakalalim ng hukay na kanilang nakuha at ginawa, at ito ay napakadelikado sapagkat paaralan po ito ang kanilang kinabkab at kinalkal na mga lupain at pinirwisyo nila hindi lamang ang mga church and missionary workers, kundi pati ang mga kabataan at estudyante na nag-aaral po dyan sa Jose Marie College. O ito na, Kay Erico. Ongoing. Yan, ongoing. Kasalukuyan po natin nakikita, binubukal. Mababaw lang talaga ang pagkasemento kasi ang ginagamit ay maliit na pangbarena at kaya ng butasin. Yun. Ibig sabihin malambot. Ayan, kasi kung matigas yan, you will need a higher strength ng barena. Maliit ang ginagamit. Ibig sabihin, kayang-kayang butasin ang kanilang ikinover dahil mukhang hindi nga ito natambakan ng pundasyon sa pagmamadali nila. Ongoing po ito mga kababayan at ito po ngayon ay nagaganap sa basement ng Jose Marie College kung saan nagkaroon ng illegal na excavation o pagkakalkal ng mga lupa at struktura ng isang school building basement area ang mga pulis ni Torre at ni Abalos at ni Marbil. Ayan, no? Yan, no? So, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng check on the level ng hukay na ginawa. At kung makikita nyo, there is no strong surface tension sapagkat malambot pa po at preska pa ang semento. Basa pa, Ayun. Yan, malinaw yan. Malinaw, ha? Live. Mamaya may kita pa natin ang resulta niyan. At least ito, mga kababayan, nakikita po natin ngayon ang patuloy na ginagawang what do you call this, Kay Eric? Ito ay ang patuloy na pag-re-examine ng excavation site. Re-examine ang ating excavation ginawa nilang lugar kung saan natin nakita yung video
na mayroong mga pulis na nagiging minero, di ba, Ka Eric? Yung mga pulis na Natawa minero tuloy yung mga natin. tao na wala na mga diwalwal pulis. May punto po yung mga observers natin, Frank, ha? Sabi nila, kung minadali yan nila Tory para pagtakpan ang katotohanan ng kanilang kawalangian sa compound ng KOGC, malamang ay hindi ngayon maayos na natabunan at hindi na compaction ayos sa mga structural. Ano kayo, ha? Hindi daw na compact. Kung kaya, pwedeng totoo nga na ang butas na ito ay madaling matrace back, mabacktrack